Okay, start na tayo, brother, ano? Oh, nag-aabang na si Our Lady of Guadalupe sa atin eh. Okay, mga kapatid, sa ating sa katahimikan ng ating puso at isipan, damin natin ang presensya ng Panginoon. Purihin natin siya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama namin Diyos na makapangyarihang sa lahat, patuloy po kami nagpupuri po sa inyo pong kabanalan at kadakilaan. Nagpapasalamat pa kami, Panginoon, sa lahat po ng kabutihan nyo, pagpapala na ipinagkalab niyo po, Lord God, sa isang linggong nagdaan sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa gabay at protection na pinagkalab niyo po sa amin. Kasama po no, ang mga mahal namin sa buhay. Maraming salamat po sa lahat ng inyong pagpapala. Lord God, sa gabi ito, kami po ay nagkatipon sa inyong pong pangalan upang pagnilayan muli, Panginoon, ang inyong mga salita. Dalangin po namin nawa ang banal na Espiritu manahan bawat isa sa amin upang kami po ay pangunahan, idirekta sa lahat ng aming iisipin. Para sa ganong Panginoon, mapagnilayan namin ng mabuti at maayos ang iyong mga salita. Panginoon, sa gabing ito, dalangin po namin ang iyong presensya sa bawat isa rin sa aming Panginoon. Amen. Ito'y samot dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng Anak na si Jesus na bubuhay at naghari kasama mo. Kaysa ng banal na Espiritu, isang Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray pray for us sinners now, and at the hour of our death. Amen. Amen. To the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it As it was in the beginning, is now, and ever ever shall be, be, world without without end. end. Amen. Our Lady of Guadalupe, Pray for us. Okay. Magabi. Okay, Nasa Good evening. ikatlong linggo na tayo na Advento. At ito ang ano nga ba ibig sabihin ng Advento? Ang tawag dito, hindi ba ang ibig sabihin niya sa Griego is preparation. Saan na ba tayo nagpe-prepare? Ano ba pinagpe-prepare natin? Yung pagdating ni Kristo, hindi physically but pagdating sa ating mga puso. And how do we prepare our hearts for Christ? Through Tayo. repentance and conversion. By conversion, yung will natin, papalitan natin ng will ni God. Yan natin susundin. So ngayon, tayo ay magsisimula na upang pagnilayan na natin ang mga salita ng Diyos. Tas na ibig niya ipatid sa atin ang kanyang magandang balita ng kaligtasan. Brother Jerome, ikaw na po magbasa ng ating ebanghelyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Yung Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?"
Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod. Sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesucristo. Brother John, ano gusto mong gawin natin? Yung luma o yung ginawa mo last Saturday? Ay, last Thursday. Gawin natin pareho. Pwede naman yun eh. Kasi yung luma, maganda yun. Maumpisahan ka muna dun sa basic. Pagkatapos, pagkakita na natin yung basic, tsaka tayo pumunta doon sa talagang mahahalukay natin ang gusto. Umpisa muna tayo sa basic. Okay yun. Okay, sa talata 10 hanggang 12, sino-sino ang mga tao neto na nagtanong kay Juan? Sino ang tatawagin mo? At ang tingnan, di pa ako tapos magtanong eh. At ano ang sinabi ni Juan sa kanila? Hey, sige, hindi pa ako tapos eh. Oh, Brother Christian, diyan ka na pala. Brother Hector, sa talata 10 hanggang 12. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya sa kanila, sino mang mayroon 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila ay nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Salamat, Brother Hector. Brother Christian, nandiyan ka ba? Ikaw ang susunod, kapatid. Ito. Sumagot siya. Huwag Okay. kayong sumigil. Wala pa yata ang tanong. Wala pa tanong dito. Talata Dito. 14 na ito. Teka muna, may bad news. Ano? Si Cesar Pizarro, kilala nyo? Yeah. Namatay. Ano ka namatay ni Cesar? Sino yon? Komplikasyon. Dating servant yun. Baga siguro. Cesar. Halo-halo na. Kababalita lang sa akin ni Ross. Sister Ross. Sister Ross. Di balita mo kay Brother Boy Luna para Ah. magawa ng ano. Announcement. Announcement. Babalita natin yan. Pati kay Brother Bambi. Very close kay Brother Bambi dati yan eh. Cesar. Okay, tuloy. Ternales. Sa 14, may mga sundalo din lumapit kay Juan. Ano ang kanilang tinanong at ano sinabi ni Juan sa kanila, Brother Christian? Huwag kayong sumigil. Na higit na dapat singiling. Tinanong din siya ng mga kawal at kami. Ano na naman ang dapat namin gawin? Huwag kayong maghihingi ng kainuman sa pamamagitan ng pamimilit o pagparatang ng hindi totoo. Maisiyahan kayo sa inyong sahod. Okay. Po. Sa talata 15, Kayang mangutong. ano ang brother na muna, Brother Sing? Talata 15 at 16.
Ano naman ang haka-haka ng tao kay Juan at ano ang sinabi ni Juan sa mga tao? Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ni Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apoy. Siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi man lang ako karapat-dapat magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hey, Brother Tunying, sa talata 17 hanggang 18, ano pa ang sinabi ni Juan sa kanila tungkol doon sa mas higit na makapangyarihan na darating sa kanya? Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Last 18 pa. 18. No. Talata 18, Brother Tunying. Opo. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Ayan. Okay, salamat, Brother Tunying. Brother June, yun namang kunwaraan mo Mga deeper questions. Hindi Ah, pa paano ako pa? kasi Paano Hindi na. pa sumisid sa malalim pa? pagbukas ng ng Hindi pa. reading. May sa tanong muna ako. ano yung tanong mo? Kasi doon sa inumpisa natin sa talata 10 Okay. at nagtanong ang mga tao, Mm. makabubuti sigurong basahin muna natin yung mga naunang talata para malaman natin kung bakit nagtatanong itong mga tao kung ano ang gagawin namin, anong gagawin namin. But ano ba ang sinabi ni Juan dito sa mga naunang talata? Sige, basahin mo, bro. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo. Okay, sabi nga po dito sa Talata 7. sa talata 7, sabi niya po, maraming Last ang week. tao ang lumapit kay Juan upang pabautismo. Kayong lahi ng mga ulupong, sabi niya sa kanila. Grabe, ano? ulupong Ulupong, pala ano? yun, ha? Mga ulupong, ha? Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? So, merong kaparusahan. Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo na mula sa mga batong ito ay makalilikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Bawat punong kahoy na hindi nakagkakaroon ng mabuting bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Sino ba kausap ni Juan dito? Yung mga taong bayan, Yung mga taong nakikinig sa kanya na magpapabautismo, yung iba, Mga taga saan? ay Yes, sila mga nasa kapatid. December 15 ba yan? Ito yung last week din, Yes. di ba? December 15 ito, bro. Ito yung binabasa natin. Oh, yeah. O, sige. So, ano yan? Unang pagbasa ba yan? Gospel. Gospel. Gospel pa lang ito, bro. Okay, sige, sige. So, ganun po. Kaya nga yung mga tao, ang tanong nila ngayon ay, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin?
Mhm. Okay. Doon mo makikita kung gaano ka-effective ang pangangaral ni Juan. Bakit? Nahipo niya ang puso ng mga taong nakikinig sa kanya. Ang tao nakikinig sa kanya, nagtatanong ngayon, parang natakot. Paano Opo. kami maliligtas? Kanya nga may mga sundalo, may tax collector, may mga ibang tao na punta sa kanya at nagtatanong ng paano sila maliligtas. Yun. Ibig sabihin kasi di ba na-prophesy na yan na si Juan the Baptist ang siyang mga ngaral at magpapabago ng mga puso ng mga taong kanyang pinapangaralan. Na, basahin mo nung prophecy ni Archangel Gabriel doon sa kay Zechariah. Yung papanganak nila. Okay. So, kung tutusin mo dito sa sinasabi ni Juan, he is being recognized not as a prophet dito. Propeta siya ng Diyos. Di ba? Bakit? Kung titingnan mo, doon sa talata 15, ano sinabuhayan ng mga loba mga taong sabik sa pagdating ni Kristo. At inakala nilang si John ang hinihintay nila. Gaudete yan, rejoice. Oo. Nanabik. Oo. Filled So with- dito, talagang ang mga tao naniniwala na si Juan ay isang propeta ng Diyos. Nasagot ba ito naman, Brother Tonyeng? Mesaya nga ang kanyang ang ano sa kanya eh. Hindi lang prophet eh. Kala nila siya si Christ eh. Yan. So, ayan. Kaya pinaliwanag Pero- niya hindi siya. Pero meron pong mga paniwala din ang mga Hudyo noon na bago dumating ang Misaya, kailangan dumating muna si Elijah. Oo. Correct. Tama po. Correct. Tama. Pero dito, ang akala ngayon nila, si Juan Bautista na yung dumating. Correct. Hindi Correct. si Elijah. Hindi prophet. Hindi si Elijah. Oo. Tama. Kaya nga po, doon sa mga ibang mga nabasa nating talata, sinabi ni Jesus, dumating na si Elijah sa katauhan ni Juan Bautista. Hindi po ba? Tama. Tama. At yan din yung pinapresay ni Isaiah. Someone calling out the voice in the desert. Di ba? Ayun yung last week na gospel. Oo. Ito din yung sinasabi ng propesya ni Isaiah. Tama po. Tama po. So, kung tutusin, di ba si Juan Bautista ay pinsan ni Jesus Christ. Tama ba 'yon? Okay? At siya yung nung nasa sinapupunan ni Elizabeth, na-recognize niya kaagad ang mother ni Jesus Christ when he leaped up in the womb. Di ba? Nung dumating si Mary binita si Jesus, si Elizabeth, tapos binati niya. Kanina sa gospel. Nasa Ngayong gospel ngayon. Oo. So, kung tutusin mo, ito yung ngayon ng katunayan na yung propesya ni Isaiah ay nagkaroon ng katuparan. At the same time, ito din yung sinasabi na may mauuna na sinasabi nga ni Jesus Christ, siya ang pinakahigit sa lahat na propeta ng tao na nabuhay sa mundo. Tama ba yun, Brother John? Di ba? Yes. Jesus Christ is nagsabi nun. Siya ang pinaka. Anong verse? Hindi ko na matandaan. Hindi ko na Sige lang. Okay. Pero alam mo, sinabi niya yan. Ngayon, kung si Juan Bautista, ang precursor, bakit siya makakonsider na Misaya? Hindi ba sinasabi ang Misaya, na prophesy ni Isaiah, nagpapagaling ng lumpo, nagpapagaling ng bulag, nakakakita bulag, at ang bingi nakakano.
Wala akong nabasa dito sa gospel na ginawa ni Juan Bautista yon. Wala. Ibig sabihin, tahimik lang ang gospel. Baka nagawa ni Juan Bautista. Kasi sinabi yan maliwanag sa ano ni Isaiah, yung binasa natin na pinagaling niya ang mga bulag, nakakita mga bulag, mga bingi nakarinig, at yung mga lumpo nakalakad. Kay Jesus yun. Oo. Bakit ang mga tao ngayon naniniwala na siya ang Misaya? So, ibig sabihin, nagawa din niya yun. Hindi na, not necessarily. Baka iba lang interpretasyon ng tao. Hindi, remember mo, pinag-aaralan sa sinagoga yung mga sinulat ni Isaiah. Kanya may alam na alam nila yung mga gawa ng isang Misaya. Tama ba yung Brother John? Yeah. Di ba? Meron- So, kung tutusin mo, dito pinakita, nakakagawa din ng miraglo yung pinsan niya. Kasi siya yung pinagpala ng Panginoon Diyos. At siya naman ang sumusunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. Nasusulat ba yan? Ay, basahin mo nung nasa desert siya, di ba? Pagbasa mo ang Bible, nandoon yan, hiwa-hiwalay lang. Kaya nga lang, yung miracle na ginagawa ni Jesus, ang pinakamatindi roon, na wala pang nakakagawa nun, ay bumubuhay ng patay. Oo. Hindi, Yun ang sinabi ni Brother pinakamabigat. Butch na may miracle na ginawa si Saint. Oo nga, yung mga bingi, Lahat sila, nakakatinig, nagmimiracle yung sila. bulag, nakakakita. Yung pilay, Pinapatigil nakikilakan. si Jesus yan. Yung mga propeta, pinapatigil yung bagyo, pinapatigil yung lindol, pinapatigil yung locust, kung tawagan nila, yung pagka sinalakay sila ng Yung nakakainin lahat. plague yun, plague. Oo, yung plague, pinapatigil ang plague. May tumatawag sa akin. Yan ang mga ginagawang milagro ng mga kwan. Nakakagaling sila ng may sakit. Kaya nga, pagdating kay Jesus, bumubuhay ng patay. Walang gumagawa nun sa kahit na sinong nauna kay Jesus na bumubuhay ng patay. At ang isa pang nakakagulat sa lahat, yung nagpapatawad ng kasalanan. Dahil lahat ng propeta, sinasabi sa kanila kung ano ang kasalanan nila at kinakailangan humingi ng tawad sa Diyos. At yung mga propeta na yun, nag-aalay ng alay para patawarin yung mga tao. Pero si Jesus, wala siyang inaalay na offering para patawarin yung mga tao. Siya mismo ang nagpapatawad. Your sins are forgiven. Kaya gulat na gulat sila ron dahil walang propeta na naggumawa ng ganun, nanindig sa ganun. Si Jesus lamang. At yung mga propeta, yan ang sinasabi nilang mga tanda. Kung basa mo ang buong Biblia, magmula sa Old Testament, yan ang sinasabi ng mga tanda na siya ang Mesiyas. Meron pa po ako isang Magpapatawad ng tanong. mga kasalanan, ang bulag ay makakakita, ang bingi makakarinig, ang pipi makakakita, ang pipi makakapagsalita, ang patay mabubuhay. Opo, propesya po nga yan ng mga propeta tungkol kay Jesus. Tama Correct. po yan. Hindi naman mga propeta o kaya siya Juan Bautista ang gumawa niyan eh. Pero meron pa po ako isang tanong. Yung sa talata 16, Wala akong verses dito, sabi mo sa akin kung ano yun. okay. Kaya sabi nito, kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binabautismohan ko kayo sa tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Correct. Wala pong problema doon. Pero yung po sa at sa apoy, ano pa ibig sabihin na yung bautismo sa apoy? Yun na yun, yung bautismo sa Espiritu Santo, yung ibig sabihin ng bautismo sa apoy. Ganito kasi yan eh. Ano ba ang Baptism. ginagawa ng apoy? Sinusunog. O pag nasunog, ano ngayon ang mangyayari doon sa nasunog? Malinis. Wala Magiging na. ano? Wala Purification. na, iba na, talo na. O, ano ngayon ang pinakamatinding kalaban ng tao? Kasalanan. Kasalanan ang pinakamatindi. Paano mo ngayon tatalunin ng kasalanan?
Patatawarin mo lang ba? Bukod sa patatawarin ng kasalanan, susunugin. Katumbas ng Purify mo. pagpapatawad, wala ka ng kasalanan. Purification. Purge. Sa mata ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Wala kang pagbabayaran. Hindi kagaya sa Old Testament, pag may kasalanan ka, may pagbabayaran ka. Kaya nga sinasabi ron, pagka ganito ang kasalanan mo, mag-aalay ka ng ganito. Mag-aalay ka ng ganyang tupa o mag-aalay ka ng kung ano man. Yung mga batas na ganyan nung araw sa lumang tipan. Pero dito, tutubusin ka. Hindi ikaw ang magbabayad ng pagkukulang mo, kasalanan mo. Hindi ikaw ang tutubo sa sarili mo sa pamamagitan ng mga alay mo. Merong tutubo sa'yo. Opo, kaya dito po sa sa talata 17, merong sinasabi tungkol na naman sa apoy. Sabi rito ni Juan, hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ano ba Yan ibig po ba, sabihin? may kaugnayan po ba yan doon sa pagbabautismo ng apoy? Hindi, ito yung- Makinig ka. Yung bautismo ng apoy, hindi yan, yung susunugin sa apoy, hindi yan bautismo ng apoy. Yung susunugin sa apoy, susunugin talaga. Hell Ibig sabihin, yan eh. pag sinunog ka, wala ka na. Sira Yan ka ang- na, talo ka na. Yan yung final judgment. Final judgment. Kasi ito Pati yung yung- mga sinabi, yung dayami, ito yung mga hindi sumusunod sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng susunugin sa apoy. Ngayon, si Jesus, yung kanyang pagpapatawad ng kasalanan ay mas katumbas ng kapangyarihan ng sinunog sa apoy. Kasi pag sinunog sa apoy, wala na eh. Purgatorio yun. Kasi po meron tayong mga kanta na Come Holy Spirit, na Let Your Fire, di ba? Oh. Let So Your yung fire naman ng Espiritu Santo, yung pagniningas ng iyong pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Hindi yun yung apoy na nakakasunog na nakakasira. Fire of love. Fire of love yun. Fire of empowerment yun. Fire of the Holy Spirit. Holy Spirit. Empowerment of the Fire Holy of righteousness yun. Magkakaroon ka ng kakayanan na umayaw sa kasalanan. Magkakaroon ka ng kakayanan na talunin yung kahinaan mo. Yun yung ibig sabihin nun. Kaya ang gusto ko lang pong maunawaan. Maraming kahit ibig ano- sabihin ng fire eh. Oo nga, kasi nga noong dumating ang Espiritu Santo doon sa mga apostol, doon sa kwarto nila noon. Tongues of fire. Kaya sabi meron mga tongues of fire. Katulad ng mga apoy na dumapok sa kanila. So yun yung Espiritu Santo. Ito mga apoy na pinag-uusapan natin. Hindi, manifestation Ayun, lang tip yun, yun. bro. Manifestation lang yun. Isa lang yun sa ginawa ng Espiritu Santo para maging tanda. Kasi yun ang umpisa ng salita eh. Hindi naman pwedeng sasabihin mo na gababaan ka ng Espiritu Santo. Ano ngayon ang preba? Kakaroon ka ng tongues of fire pero hindi nasusunog yung buhok mo. O mukha lang apoy pero hindi nasusunog yung buhok mo. Hindi napapaso yung bunbunan mo. Hindi ka nasusunog. So ano ngayon ang ibig sabihin na nire-represent ng apoy na yon? Ano Holy yung Spirit. ano ngayon yung apoy ng pananampalataya, apoy ng panibagong buhay sa Espiritu Santo, apoy ng pagbibigay sa iyo ng empowerment para matalo mo ang kasalanan. Apoy na nagbibigay sa iyo ng kaalaman at empowerment para magkaroon ka ng sapat na pananampalataya. At yung sapat na pananampalataya, magkakaroon ka ng empowerment na sumunod. Kasi baliwala ang pananampalataya kung hindi mo sinusunod. Oh, hindi kita marinig. Tunyeng, nakamute ka. Baptism of Holy Spirit and Nakamute fire. ka, Brother Tunyeng. Hindi kita naririnig. Parang kamukha yan, Brother Tunying, ng yung nakita ni Moses, yung nag-aapoy na Burning bush. Oh, yeah. Burning bush. Pero kita mo, hindi nasusunog yung bush. Yahweh yun eh, si Yahweh. Oo. Apoy ang itsura, pero hindi yun kapareho ng apoy, na ordinaryong apoy na sinindihan mo yung kahoy. Apoy ang itsura. Representation oo, pero apoy, lang. Oo, apoy ng Espiritu Santo yun. Hindi yun kagaya ng ordinaryong apoy na pag sinindihan mo yung papel, sinindihan mo yung dayami, sinindihan mo yung kahoy. Ganun na nangyayari. Hindi, ibang klaseng apoy yan. Apoy ng Espiritu Santo yan.
At yung apoy na yun, may buhay yun, hindi yung produkto ng isang bagay na nasusunog. Yun ang kinakailangan natin maintindihan. Sa madalit salita, talinhaga yan. O ngayon, bakit ginagamit yung salitang apoy? Kasi, di ba tayo pag yung talagang tindi-tindi ito talagang gagawin ko, ito talagang desisyon ko. Anong tawag doon? The fire of your faith, the fire of your decision, aapoy ang iyong damdamin. So yun ang ibig sabihin noon. Hindi yun ibig sabihin na talagang as in apoy. Kaya nga yung apoy na yun, nakikita mo, parang apoy, pero hindi nakakapasok. Salamat po. Tuloy na po natin. Nasaan na ba tayo? Maliwanag lang Ayos po. yung mga Thank you, tanong words. ito niya. Importante yan kasi pag darating ang panahon, tatanungin ka rin ng mga iba eh. Alam mong sagutin. Kaya mo ipaliwanag. Tama yan. Tama yan. Pero ganyan. Brother John, Yes. ang alam ko sa Old Testament, meron ding binuhay ang ibang prophets na from the dead. Oo. Si Elisha, si Elijah. Oh, so that means they can also bring up from dead to life. Of course, empower kasi sila. mga propeta yan eh. Yung mga Oo. propeta empowered by the Spirit yan eh. Ang pagkakaiba lang ng propeta sa ordinaryong tao, kahit hindi pa dumadating si Jesus Christ, advance ang kanilang faith, advance ang revelation sa kanila ng God. Sa kaalaman nila, kahit hindi pa nangyayari at nakikita ng mata nila, advance para sa kanila yon. Sa kanila, sapat na ang salita ng Diyos kahit hindi makita ng mata na paniwalaan nila yun ng buong puso at kaluluwa. Ganun katindi yung pananampalataya ng mga propeta noong araw. At sana, ngayon, yung mga propeta tao yan. Sana tayo maging ganun din ang ating pananampalataya. Bawat salitang sinabi ni Jesus, kahit hindi pa nangyayari sa buhay natin, kahit hindi pa nagkakaroon ng preba, pinaniniwalaan natin na ganun nga yun. Kaya pag sinabi ng Panginoon na, I will baptize you with the Holy Spirit, o kagaya natin, paano tayo bininyagan sa Espiritu Santo? Nung pinanganak tayo, bininyagan tayo ng simbahan. Nakita ba natin yon? Yung Espiritu Santo sumanib sa atin? Wala. O pero sa pananampalataya, dahil salita ng Diyos yan, tinatanggap natin yan. O nag-charismatic tayo, nagkuhan tayo. Ito, meron tayong baptism in the Holy Spirit. Sa palagay ko, hindi naman tayo magkakaganito ngayon kung wala naging talam yung baptism in the Holy Spirit na yun. Alam natin yun. Merong nangyari. O kaya nga lang, hindi sa pamamagitan ng kagaya ng pagkakaunawa o yung tinatawag na witness of the world o witness of yung batas dito sa lupa, na yung apoy, kinakailangan sindihan mo, nakakapaso and everything. Hindi. O hindi sa klase ng apoy ng Espiritu Santo. Yung apoy ng Espiritu Santo, hindi yun kapareho ng apoy ng kahoy. Hindi yun kapareho ng apoy ng nasusunog. Yung iba ang binibigay, iba ang unang-unang ginagawa ng apoy bago makasunog. Ano? Para saan ang apoy? Saan ginagamit ang apoy nung araw? Ilaw yun. Yun, Sa para ilaw. nagbigay ng liwanag. Para nagbigay ng liwanag. Kaya nga lang may consequence yung apoy na yun. Pag nagbigay siya ng liwanag, wag mo siyang hihipuin kasi mapapasok ka. Ngayon, yung Espiritu Santo, pag binigay sa'yo, ano ngayon na ibibigay sa'yo? Liwanag din. Ilaw Liwanag yan. pa rin. Eh. O ngayon, pag hinipo mo yung Espiritu Santo, wala nga, figure of speech lang, hinipo mo yung Espiritu Santo, mapapasok ka ba? Hindi. Ano mangyayari sa'yo? Ano ka? On Overwhelmed. fire with love. Na-transform ka. Matatransform ka. Opo, Dahil opo, titira siya opo, sa'yo. tama po. Yung Yun. apoy na yan, transformation pa rin yan. Ngayon, alin ngayon ang susunugin ng apoy? Bakit siya tinawag na apoy? Meron Anong susunugin ng... purification. Kaya nga po Kasalanan. kaya nga po Sunugin. yung ginto, sinusunog din ang ginto para ma-purify. Ganon din ang gagawin sa atin. Yun, huli na natin. Huli mo na. Sakto yan. Okay, Purification. sige po. Kasi So, yun naman keywords ang ni Juan, 'di ba? Magbago. Huwag Opo. kayong mangotong, huwag kayong magbigay kayo Ganito ng ngayon, bigyan ko kayo Hindi pag, example. saka magbago, di transformation ang Bigyan ko kayo ng example. Tayo naniniwala tayo sa Espiritu Santo, hindi ba? Tayo, meron tayong relasyon sa Espiritu Santo. Kanya-kanyang personal na level yan. Hindi yan pare-pareho.
Kaya nga ang Espiritu Santo, kaya nga, ano ngayon ang patotoo niya, nabuhay ang Espiritu Santo? Oh, sino ba nagko-convict sa atin? Pag mo sabihin, Conscience. kino-convict mo yung sarili mo. Nakaka-imposible nun. Gusto nga natin yung kasalanan, tapos kukonvikin mo yung sarili mo. Imposible yun. Kahinaan nga natin yung kasalanan, pagkatapos i-empower mo yung sarili mo. Imposible yun. So ang question, sino nagko-convict sa atin? Ibig sabihin na nagko-convict, nagkakaroon ng realization yung talino ng iyong puso. Nagkakaroon ng realization yung talino ng iyong isip. Holy Spirit. Nagkakaroon ng realization at pagpili, yung disposition mo, yung will mo. The Kasi, Word. Oo, yun yung mga bagay na yun. Reality na nangyayari sa atin yun. Ito tayo ngayon. Dati tayo mga kulokoy ah. Tayo kulokoy. So, bakit ganito na tayo ngayon? Oh. Yun ang preba ron eh. Yun ang preba. Kaya tayo, ang target ganito, ang concept ganito. Pag tayo nagba-Bible study, hindi natin iniisip muna yung takbo ng utak ng hindi naniniwala. Hindi muna yun. Tayo munang naniniwala, gagamitin natin yung kaunting grasya ng paniniwala na meron tayo para lalong lumago. Ganun yun. Bakit? Kasi darating ang punto na pag hinayo tayo ng Panginoon, marami tayong makakausap na kulang-kulang ang paniniwala. Paano mo pagpapaliwanagan ngayon yun kung ikaw hindi ka naka-experiensya ng katotohanan nun deep within your soul, your heart, your mind, your faith, at nagkaroon ka ng understanding, hindi mo mapapailuwanag sa kanila yun. Kaya dito sa ating pag-aaral, iniintindi natin lahat ng bagay na yan. Pagkatapos tinitesting natin, kagaya halimbawa ni Brother Tonyeng o kung sino man sa atin, kung meron pang hindi pa nakakarating sa punto ng pananampalataya na meron pa tayong duda, hindi natin alam kung paano gagamitin niya. Kaya niya, pinag-usapan yung Espiritu Santo. Ang gandang topic niyan. Para makita natin anong meron doon. Bakit? Bakit importanteng maintindihan natin kung anong meron? Kasi yung Espiritu Santo hindi mo nakikita. So kung hindi mo ngayon siya nakikita, kulang ngayon yung ating sensibility para maintindihan kung ano ang pinahihiwatig niya. Tinutulungan ngayon ng karunungan yun. Kung meron tayong advanced na karunungan galing sa salita ng Diyos, galing sa patotoo ng mga apostoles, galing sa history ni Jesus, o galing sa salita ng Diyos, yung galing kay Jesus, sa Word of God, Word of Jesus, natutulungan ngayon yung ating isip, yung ating pag-intindi, yung ating disposition ng puso, na nandoon ngayon siya sa positive side, na nakahanda ngayon siyang maniwala at tanggapin yon kapag ang Espiritu Santo, hinihipo naman yung damdamin mo. Wala naman siyang ibang binibigay na proof sa atin kung hindi yung damdamin natin. Hinihipo niya, oo, totoo, ako yan. O ngayon, ano ngayon ang proof na nung pinaniwalaan natin yon, totoo nga. Yung transformation natin. That's the only proof. Okay. Brother Boots, basahin na natin yung first reading para makita natin yung connection ng first reading sa gospel. Okay, Yeah. meron pa tayo ng mga keywords. Tapos na ba tayo sa keywords? Opo, meron na po. Andyan na po yung mga keywords. Sige. Okay na yan ha. Sabi nyo ha. Stop ko na to. Okay. Until Sa first reading natin, Ang hinahanap natin dito, yung connection ng gospel at saka yung at saka yung kaugnayan nito sa ating Advent season, sa third Sunday na po tayo, di ba? tama. So, hahanapin po natin yung connection ng third Sunday of Advent dito sa tatlong readings na babasahin. Teka muna, meron kayong hindi nakikita. Yung katotohanan at kapangyarihan na sinasabi ng unang pagbasa. Pag hindi Hindi, natin gospel pa tayo. Wala pa tayong unang pagbasa. Wala pa. gospel muna Wala kayo. pa. Sige, gospel. Sino ba sa first reading? Si Brother June ang ako nagbasa ng gospel. Si Brother June yung in-assign mo, Also be Brother Brother Ron, Alex. di ba? In-assign mo ni Brother June, di ba? Yeah. Brother John, ikaw ang first reading. O, ito ngayon sinasabi sa first reading. Zephaniah. Tagalog. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zephanias, no, sa English dito, Sophonias eh. So, tama yan. Sophonias.
umawit ka ng malakas. Sabi rito, umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Maggalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion, huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan gaya ng nagdiriwang na pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isa-isahin natin pag-aralan. Ano ang ibig sabihin ng Kaya Zion? ang sinasabi ng unang pagbasa, yung sinasabi rito, pag binasa mo, may mga sinasabi siya. What is it for? Magalak ka. Kaligtasan. Bakit kailangan ka magalak? Ayun Kahit na. galak mo. Inalis na yung mga kaparusahan sa iyo. Kasi ito yung panahon na Inalis si... yung kaparusahan. Ano pa ang meron? Pinalayas ang inyong mga kaaway. Ano pa? Okay, Brother Butch, Oo. ikaw na po ang magsimula ng mga question and answer. Hindi, si Brother John, kasi meron ako nag-aantay ng bagong pamamaraan para matutunan natin yung ano. Ganito kasi yan. Tama May si mga Brother sinasabi John. rito. Ikaw po ang facilitator eh. Oh, sige. Ikaw ang facilitator, ikaw po ang ikaw Sige, po ang sige. mag-guide sa amin kung saan natin muna malilinaw ang mga salitang binasa Okay. sa first meeting. Tama si Brother John. Bakit ganun ang dating ni Sepanaya? Kasi nung panahon ba ni Sepanaya, ito yung panahon na ang nagahari sa Israel si King Josiah. Di ba? Yun. Okay. Dahil sila ay nakup na ng mga kalaban nila. Sino ang kalaban nila, mga kapatid? Babylonians. Babylonians. Nasakop sila. Nasa pangangasiwa sila ngayon. Kanya nga, yung tinatanong ni John, bakit kumanta ka ng malakas o Sion? Kasi ang Sion, dito naniniwala lahat ang mga Hudyo. Sino si Sino Zion? Panginoon John? Ha? Sino si Zion? Yan yung Mount Zion. Yan yung dyan. Israel. Correct. Si Israel. Yahweh. Tama, sige. Okay po. Mga Zionists. Ngayon, Ako, tutuloy meron ako natin. idadagdag. Dagdag Para mo ba mas rin? maganda yung pagkakaintindi natin dito. Instructional ito. Tayo mga nananampalataya sa Diyos ngayon, kulang tayo ng kaalaman sa lahat ng sinabi niya that will empower us. Kulang tayo ng kaalaman sa ngayon. Bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, tapos na yung pagiging tao ni Jesus. Tapos na. Yung kanya mga manifestations ng miracles nung araw na ginagawa niya sa mga Israelita, hindi na niya ginagawa ngayon. Pero, ang sinasabi ng Panginoon dito, kung babasahin natin, kahit na ginawa ko nung araw yan nang hindi ka pa pinapanganak, damay ka rito. Kaya kung ikaw ngayon ka pinanganak sa panahon na ito, malayong-malayo na yung panahon nung araw, kung maiintindihan mo, huli ka lang pinanganak, pero ito para pa rin to sa'yo. Ito ngayon yung sinasabi, unang sentence, umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion, sumigaw ka Israel. Ang question, ba ibig sabihin ng Israel? Okay, sige po. Chosen. Sige po, Brother Butch. Isa-isa na natin yung mga talata. Sa question and answer. Maganda yung tanong ni may karagdagan yung tanong ni Brother John. Ano yung Ulitin LDS natin. na tinuturo ko sa inyo, ito yung level 3. Parang Ito yung Brother level John, 3. parang Pupunta buhay ka yung doon mga sa salitang binabasa empowerment. natin. Oo. Saka sinasabi niya, hindi siya nakatuon doon sa unang panahon, kundi tayo din ang kinakausap dito. Pahingin Lahat naman naman ang ang Pagkain. salita pagkain. ngayon. Lahat Sige itong po. salita ng Okay, isa-isa natin yung talata. Pagkatapos i-explain natin para maliwanag. So sa yung talata 14, tama, maganda naman sinabi, umawit nga kayo.
So, yun, ipaliwanag natin bakit sinasabing umawit tayo dun sa talata 14. Oh, sige. Tapos Brother punta Tun, tayo 15 kung ano naman ang ibig sabihin ng 15. sige. Opo. Ganito muna, paliwanag ko muna sa inyo yung kapangyarihan ng salita ng Diyos bago ka pumunta sa talata. Kasi kapag ka hindi mo naintindihan yon, hindi mo maiintindihan ng bisa ng bawat talata. Opo, Iyan yung importante, alam Brother na po, Tunying. tama po yun. I-explain Teka, natin nga, yung pagbigyan mo muna mga ako. salita ng Diyos. Mauuwi nga tayo sa salita ng Diyos. Pakinggan mo muna. natin. Isa-isahin Pakinggan mo muna, natin Brother ito. Tunying. Baka merong mas magandang mensahe sa'yo. Pakinggan lang natin. Nung araw, ang instruction ng Panginoon kay Sophonias, sabi niya dito, umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Yan. Yan ang sinasabi nung araw. Ang tanong ko ngayon, na binabasa natin ito ba pinagagawa pa rin sa atin ng Panginoon nung araw? O pinag-aaralan lang natin ng history? Pinagagawa pa rin ba sa atin ito ngayon? Sumigaw ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. O hindi na? O pag-aaralan lang natin ng history? O pag-aaralan natin yung empowerment na binigay sa kanila nung araw hanggang sa ngayon pala ibinibigay sa atin? At hindi natin makukuha yun kung hindi natin iintindihin at saka kung ano ang gagawin. O unang-unang sinasabi dito nung panahon ng araw, umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon, sumigaw ka Israel. O bakit? Kasi may mga kapangyarihan niya na kapag ginawa mo yan, may mangyayari yung mga pangako at kapangyarihan ng Diyos para ka ikaw ang mapabuti. Ang question ko ngayon, gagawin ba natin ngayon ito o hindi na natin kailangan gawin ito kasi luma na to? Depende sa sitwasyon. Ano ba yung sitwasyon na nagpasisigaw sa kanila? O ito ngayon, umawit ka ng malakas lungsod ng Siyon. Bakit ka aawit ng malakas? What is the purpose of that? Anong ibig sabihin nun? Umawit ka ng malakas. God is giving the instruction, umawit ka ng malakas. Para kanino? Yan ang tanong. Para tayo, tignan mo magmula pa nung araw hanggang sa ngayon, iisa lang ang sinasabi ng Diyos. Ako ang Diyos na iyong tagapaglikha. Ako ang iyong ama. Ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat at ikaw ay aking anak. Hindi makakarating sa iyo lahat ng aking pagpapala kung hindi mo naiintindihan na ikaw ay anak ko. At kung ikaw naiintindihan mo na ikaw ay anak ko, alam mo yung mga bagay-bagay na dapat mong ginagawa bilang isang anak. Kangay halimbawa nito, nung araw, ang tingin ng Panginoon sa mga Israelita, mga anak niya, people of God. Pero ang instruction niya, umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon, sumigaw ka, Israel. O ngayon, nung araw yon. O ngayon, tayo ngayon. Tayo ngayon. Gusto bang sumunod dito? Para yung pagpapala na tinanggap nila nung araw, buhay na buhay pa rin pala hanggang ngayon. O pag-aaralan mo lang yung history, wala kang Depende nga pakinabang. sa sitwasyon kung ano yung Kaya nga, ang tanong ko ngayon, bibigay sa inyo ng ano. nananampalataya ba tayo sa Diyos? Lalo na kay Jesus. O kung nananampalataya ka, di kasali tayo rito. Hindi naluluma ito. Do you understand what I'm saying? Pero Brother June, Sige nga pa, sa anong ang binasa magsisigaw? natin is nasa Old Testament. Kaya hinati nila ang Bible, Old and New Testament. Correct Because yun. Old Para Testament, lang maintindihan mo yung binabasa mo. Pero Sabi nga, hindi New ibig Testament is sabihin the nun, fulfillment of the Old Testament. Di ba? Ganon? Ganon ang tingin So it's- dyan historically. Oo. Historically, I agree. But if you will look at that as a man of faith, na kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, present tense yan. Dapat ilagay mo sa present tense yan ngayon. Kinakausap ka niya. Ito yung sinabi niya sa mga tao ng araw. Pero sa tao ngayon, teka muna, para niya. Sa tao ngayon, na tayo yung tao ngayon, he's saying the same. Brother John, He is offering to us the same. Brother John, darating po tayo dyan. Pagdating natin yan sa hugot at saka sa hamon, dyan natin pag-uusapan yan. Ano pa lang ito, diintindihin na kagad natin. Yan pa lang unang umawit ka ng malakas. O bakit ka pinaawit ng Panginoon ng malakas? Yun ang tanong ko. Ibig sabihin, uto-uto ka lang na susunod Rejoice. sa sinabi ng scriptures. Kasi po ang mensahe po dito sa Sepanaya, ang mensahe po rito sa verse 14 hanggang dito sa 18, yung pong forgiveness, pagpapatawad na nga sa mga Israelita at saka yung kanilang pagliligtas, redemption.
Tama ka doon, Tunye. Muna. 100% tama ka kahit 1,000,000% pa. Pero hanggat hindi mo ginagawa na umawit ka ng malakas, hindi makakarating sa iyo yun. Tama po, Kaya tama instructional po yun. itong binabasa natin. Yan po yung aral nga natin sa atin. Kaya nga, isa-isahin na lang muna natin, linangin natin ang bawat talata. Pwede unahin natin yung unang talata. Di unahin natin yung unang talata. Yun ang unang salita eh. Opo, meron pa Oo. maganda pa rin yung talata 15 eh. Diba? O sige. Sige Okay. po. Brother Boots, ikaw po yung facilitator. Sige. Brother Tunyeng, sa talata 14-15, ano sinasabi ni Sepanaya tungkol sa mensahe ng Panginoon Diyos sa Israel? Ayun po. Sa talata 15, ang sabi pa po ni Sepanaya, ang mga nagpaparusa sa inyo ay inalis na ni Yahweh. At itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan ito mo ang hari ng Israel, si Yahweh. Wala lang kasawi ang dapat pang katakutan. Yun po lang naman ang sinasabi ni Sepanaya sa mga Israelitang, mga Hudyo na naaalipin sa Babylonia. Kay Brother John, paano mo maramdaman yan? Parang ganun Okay. yung dating kay Brother John, di ba? Ang sa akin ganito. Ganito yan. Pinaparamdam Pakinggan mo muna, Brother Tunying. Pakinggan mo muna to. Tignan mo ha. May sinasabi ang Panginoon. Wala kang maling sinasabi. Kinukumpleto ko lang. Para mas maging mayaman yung ating pagkakaintindi. Wala kang maling sinasabi. Yung sinasabi ng Panginoon nung araw na umubra sa kanyang mga tao kung bakit sila nakarating naging people of God at nakakatanggap ng mga pamamaraan. Ang God kasi pagka kumilos siya, ang tingin natin milagro eh. Ganun siya, hindi kagaya natin mga tao, pagka kumilos tayo, normal lamang yung magiging resulta. O ganun yun. Pero ang Panginoon, salita pa lang, nangyayari na eh. So ibang klase yun sa kanya. Ang tanong ko ngayon, ano ngayon ang ayaw mo ba na yung kapangyarihan ng Panginoon na binibigay, ginagamit niya doon sa mga unang tao na nandoon na hindi pa kilala si Jesucristo dahil wala pa si Jesucristo na panahon na yan, tapos nakakatanggap sila ng pagpapala at kapangyarihan ng pagtulong ng Panginoon. Kaya mo ba na sa panahon natin ngayon nangyayari din sa atin ito? Kaya mo bang tanggapin yung kaalaman na yon na maagang ipinapakita sa atin ng Panginoon? Gusto ba natin sa hulihan ng buhay natin ilalagay yun? Yun ang tanong ko. Pagka gano'n, sino-shortchange natin yung gusto ng Espiritu Santo na madiscover natin ngayon pa lang. Yun lang. Yan po magiging hugot natin. Paano tayo. Sige, okay. Tapos pagdating natin doon sa hamon, doon na kung ano ang gagawin natin. Sige. Okay. Okay. Yan ang gusto mong sistema. Brother Okay. Christian, sa talata 16, ano ang sasabihin sa oras na yon sa Jerusalem? Guys, Brother Charles. Christian, are you there? Wala siguro ba kumakain? Si Saints na lang, Brother Saints na lang. kasama niya si Guadalupe. Wait Ayan. po. Okay na si Brother Saints. I see Brother Christian. Brother Sige po, Christian, sa unang talata po. hindi, Umawit 16, talata 16, First reading. sa first reading. 16 na ba? 16 na tayo. 14-15 na yung sinabi sinagot ni Brother Pinyeng. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawian, dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Zion. Huwag kang maghina ang iyong loob. Loob. Yun. Okay, salamat, Christian. Brother Saints, sa talata 17, sino ang makakasama ng Israelites sa panahon na yun? Nasa piling mo si Yahweh
ng iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang ibig niya ay magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang awit sa laki ng kagalakan. Mm. Tuloy. Tapos na, no? Hindi pa, Isa 18.8. pa. 18A. Kaya nagdiriwang sa isang kapistahan. Gaya ng Liligtas kita. Okay. So, keywords na, Brother Jerome. May in-depth pa yan ah. magalak. Ano yan na mararamdaman? Magalak. Gagalak. So, ang ano po dyan, isang keyword po dyan, magalak at saka yung huwag matakot. Magalak at huwag matakot, di ba? Kasi kasama natin si Yahweh. At ang kanyang pag-ibig, no, ang siyang magbidulot sa atin ng masasayang awit. Kaya nga lang, hindi na natin kasi kultura ngayon yan. Nung araw, ang mga Israelita, pagka nakatanggap ng blessing, nagkukumpos talaga sila ng awit para ang Panginoon pasalamatan sa pamamagitan ng awit. Kaya nga lang, tayo ngayon, hindi na gano'n eh. Sina Brother Bambi, the brothers, ano sila. Kaya din naman, mag-worship ka. Joyful worship. Tama yun. Tuloy. Tama. So, Gaudete. nakikita po ba natin yung ugnayan ng gospel tungkol kay Juan, yung kanyang pangangaral at saka dito sa sinasabi naman dito ni Sopanea nung sila ay nasa Babylonia pa. Tapos, tingnan natin kung ano ang kaugnayan niyan sa ating third Sunday of Advent, which is Gaudete, di ba? Gaudete Sunday, joy. Ang Ito na nga, ating magalak nga. tema. Ang tema ng ating third Sunday of Advent is joy. Kaya nga dito may naggalak, di ba? Dahil sila'y patatawarin na kanilang mga kasalanan, yun din naman ang turo ni Juan, magsisi na kayo, wag na kayong mga sundalo, wag na kayong mambabakal. So, andyan po yung ating message para sa third Sunday of the Advent. Kasi po darating na, di ba? Naghahanda tayo ng pagdating ni Jesus sa pangalawang pagdating niya. Kaya tayo magalak, umawit, di ba? Huwag na tayong matakot dahil makakasama na natin muli si Jesus sa kanyang pagbabalik. At bago mangyari yun, sinasabi naman ni Juan na tayo ay magsisi na. Huwag na tayong ituwid na natin ang ating mga pamumuhay. So nakikita na po natin yung koneksyon ng gospel at saka ng first reading na nasa liturhiya natin sa Cycle C. Cycle C tayo ngayon, no? Brother Jerome? Hindi, cycle C yung, tama. Itong bagong Advent. Nakasulat to. Okay, sige po. So, Second reading? May pinagagawa doon sa gospel Di pa natin dinaanan. Ano yan? Sabi rito, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? According to kay Lucas kung mayroon kang 2 baro, sabi rito ni Lucas, mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala.
ganyan din ang gawin ng may pagkain. Tugon niya. Yung mga yan, Dumating din ang mga publika. O yun, yung basahin niyo yan. Yung sinasabi corporal ko. works of mercy yan eh. Di ba? Oh, instructional kasi ito eh. Yun yung gusto kong mahagip natin. Wala Bigay namang mo mali yung sa extra pag-unawa na ng damit, bawat magbigay isa ng natin. pagkain. Yan. Pero Parang justice and instructional love. to. Ibig sabihin, hindi lang babasahin at iintindihin mo. Pagka yung word is instructional, gagawin mo. Or else, hindi siya naging pananampalataya. Kasi naniwala ka pero wala yung gawa. Sabi ni Brother Tonying sa hamon daw yun. Po, sa hamon po natin ilalagay yan. Ang Magkaroon layo. Sige, okay pa rin. message po natin passion, di ba? Tsaka yung Sige. yung moral integrity at saka yung compassion natin. Bihisan mo, nagugutom, pagkainan mo. At saka wag na tayong magiging salaula sa buhay. Yung moral integrity at saka yung compassion. Mga Ang ulupong. Sabi mo kanina, ulupong ba yun? Ulupong kayo eh. Kaya wag na kayong, wag na lang kayo maging Ano ibig sabihin ng ulupong? Fool? Ha? Cobra. Mga fool, ganun. You fools. Hindi, yung ulupong, ano yun, yung, ang tawag dito, ahas Sira yun ulo. Klase ng ahas yun na makamandan. Cobra sa Tagalog yun. Cobra. You viper. Mga ganyan. Oo, bakit yan? Ulupong. Eh, okay na ba yan? Sige, tingnan natin yung sinasabi naman ni Pablo sa Philippians. Okay na ba yan? Stop ko na to. Tingnan na, opo. Sino magbabasa ba, Director? Ako. Okay, sa Pagbasa. mula sa Pilipos. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Maggalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, maggalak kayo. Yun. Ipadama ninyo sa lahat ng inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapangyarihan at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan oh, unang first line pa lang magalak na agad eh. 2 beses. Opo, opo. Rejoice. Rejoice saan? Brother Butch, ikaw na. Okay. 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 Sa talata 4. Ano ang binilin ni San Pablo sa mga taga-Pilipos? Brother Sage. Wala si Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Okay. Brother Rector, ano naman sa talata 5? Ano naman ang binilin ni San Pablo sa kanila? 5 at 6. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Hanggang talata beto yun. Hanggang talata betong 7, 7 pa. 7. O, huli na lang. At ano ang mangyayari pag sinunod mo lahat ang bilin ni San Pablo?
Brother Christian. At ang hindi maiirip ng kapayapaan ng Diyos at mag-ingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat. Bakit hindi maunawaan ng tao yung kapayapaan ng Diyos, Brother Butch? Dahil alam mo, dahil yung kapayapaan ng Diyos, hindi ito naaayon doon sa yung ating fleshly desire. Okay? Kasi ang tao, kanya nga may concupiscence, di ba? Ito yung tawag ng laman. Yung gusto niya panandali. Ano yung tawag ng laman? In-explain ni Bishop Baron. Gusto mo kayamanan. Gusto mo katanyagan. Gusto mo meron kang power. Pang-apat, pleasure. Hinahanap ng katawan yan eh. Ngayon, ang kapayapaan ng Diyos, wala yan kasi yan nalakipan ng pagiging mapagkumbaba, so humility, makapatawad, forgiveness, pangatlo, charity. So lahat yan lies doon sa hinahanap ng katawan. Kanya ang mga tao, hindi tumutugon kagad dahil ang hinahanap ng tao, ano yung nafe-feel niya? Tama ba yung Brother John? Di ba? Islam. Pero take note ha. Pero Pwede mo tayo mo salita? sa tatlo para makita mo yun. Yung iyong flesh, yung iyong will, yan, tsaka yung iyong flesh, yung iyong will, at saka yung iyong gusto ng puso mo. Ito Desire. yan, naglalaban-laban na yan eh. Desire. Isip, puso, damdamin. Pwede mag-comment. Spirit po. Yeah, Brother Hector, come on. Ang sulat dito si St. Paul, Pero yung sabi niya to rejoice, pero nasa bilangguan siya ngayon na nagsusulat nito para sa mga Philippians Okay. according sa Kwan. So hindi niya nakikita yung sitwasyon niya kung ano man ang binibigay niya sa mga advice sa mga taga-Philippines. Kahit nasa bilangguan si Saint Brother Paul. Paul. Saint Paul. Brother Paul. Ay, siya ay Brother yan. nag-rejoice. Bakit? Sabi nga niya, he's now finishing the race and I will now get the crown of Glory. glory. Crown of Ibigay glory. ni Lord sa kanya. So, hindi niya tinitingnan yung kanyang physical eh. Yun yung sinasabing physical na influence ng iyong isip or desire. Ang kanyang desire, hinahanap niya kung ano yung desire ni Lord, doon siya maligaya. So, you will only attain the peace of mind if you obey and completely or faithfully do the will of God. And you will, sabi ni Paul, you will receive the peace. Sabi nga niya, that goes beyond understanding. Kasi yan, hindi maintindihan ng mundo. Kahit na ikaw, pinapalo na, inaalimura na, inaapakan na, mapayapa ka pa rin. Alam mo naman ng mundo, an eye for an eye at tooth for a tooth. Hindi ba? Pag kinanti mo ako, gagantihan kita. Pero si Paul, hindi lang kinanti, kinulong pa, inana, pero hindi siya gumaganti. Kanya yung kanyang peace, di maintindihan. Bakit ka? Parang wala kang nangyayari sa iyo. Nakakulong ka na nga. Bakit pa parang hindi mo pinapansin? Nihirakan na yung puri mo. Di ba? So yun yung peace that goes beyond understanding kasi hindi mo na tinitignan yung sarili mo Yeah, Brother John. Babayad utang si Paul eh. Kasi kung babasahin nyo yung Acts of the Apostles, makikita nyo ron, maraming na-persecute ng mga Christians at si Paul ang nasa likod kung bakit sila na-persecute o kung bakit sila pinarurusahan. Saul pa siya noon. O si Saul pa siya noon. Hanggang sa nagkaroon siya ng conversion. Nagkaroon siya ng conversion, doon niya na-realize na mali pala yung pinaggagawa niya noon. Kaya nagbabawi siya. Babawi si Paul. Talagang hinahanap niya talaga yung mapantayan niya yung sufferings ng mga apostles. Gusto niya rin mangyari sa kanya yun. Nagbabayad siya. Nagbabawi siya ng kanyang pagkukulang nung araw. Kaya pag binasa niyo yan, makikita niyo. Sinasabi ko, subukan niyong basahin ngayon yung New Testament, yung Acts of the Apostles. Makikita niyo yung sinasabi ko. Makikita niyo yung position ni Paul.
kung paano siya singsisi dahil nung una talagang isa siya sa mga nagpe-persecute doon sa mga believers, yung mga sinusunog ng buhay. Ang laki ng kinalaman niya diyan. Sino yung una niyang pinatay? Si Saint Stephen. 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 Binato. Kaya ganyan na lang siya eh. Talagang kumbaga sa naghahabol talaga siya. Na mapagbayaran niya yun. Kaya siya, nakahanda rin siyang mamatay. Yun yung purification. Fire na sinasabi doon sa baptism of the Holy Spirit. Purification sa kasalanan. Pero, kwentuhan ko kayo ng history wala lang sa Bible, pero nasa history. Nung pinersecute yung mga apostles, si John the Beloved, isa sa huling-huling pinipilit patayin eh. Alam mo ba, yung mga unang attempts na hindi siya mapatay, ang ginawa sa kanya, inilagay siya sa kumukulong kawa. Hindi Niluto siya siya ng tinablahan buhay. eh. Hindi tinabla. Hindi tinabla. Sa Patmos siya Yan pinatapon. yung gandang pag-aralan talaga yung background ng buong Acts of the Apostles eh. Yung New Testament eh, para makita mo talaga yung kabuang ganun pala nangyari. Ganun pala ang kaisipan ng mga panong Arab. Marami silang mga maling speculation na porket nagsiserve na sila kaya pangyarihan na sila. Hindi eh. Eh parang pareho yan nung tulad nung, di ba may tinapon si Nebuchadnezzar na tatlong Kay kwan sa Daniel. fire, Mm. sa Daniel, no? Tapos hindi sila nasusunog. nasunog. Tapos meron pang fourth Angel. person with them na like a son of man, sabi niya sa Old Mm. Testament. Ganun nga. Yeah. So yung pong unang talata rito sa Pilipos ay magalak kayo, tumbok na tumbok po yun doon sa sinabi sa Paniya na magalak kayo, di po ba? Pagkatapos dito sa ikalimang talata, yung ipadama ninyo ang lahat ng inyong kagandahan loob. Ito yung sinasabi naman ni Juan na bigyan nyo ng damit, yung mga walang damit, pakainin ninyo yung inyong mga nagugutom. So, Tama yan. Tama ka rin. para makikita po natin yung ugnayan ng gospel tsaka first reading tsaka second reading. Kaya napakaganda po ng liturhiya natin para sa Adbyento sa darating na linggo. Ngayon, paano mo ngayon i-relate sa panahon ng Adbyento yan? Na tinatawag natin na kailangan ka mag-prepare, kapatid. Hindi po pa nga ang Adbyento natin yung joy dahil nga darating na siya kaya tayo ay magagala. Yun. Sa yun. Okay. Tama yun. Saka yung panawagan ni San Juan Bautista, ano yun? Saan ka magagalak? O kasi nga sabi nga rito malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya dapat tayong magalak. At huwag na tayong matakot. Tapos na yung pangyayaring yan. Ngayon, sinasabuhay ulit natin. Ang question ngayon, saan ngayon tayo magagalak? Ngayon, tayo. Tayo ngayon, nandito na sa panahon na to. At sinasabi yan, magalak tayo. Saan tayo magagalak? Pwede naman dumating ulit multiple times si Jesus sa atin. Kahit na andyan na siya. So magalak Kaya ka nga. ulit. Correct ka doon. Bakit ka nagagal? Ano ba ang tinatawag na nagkakaroon ng bisa ang pagdating ni Jesus na kinakailangan gawin mo? Mamuhay tayo katulad ni Jesus. Yan po Okay, talaga. tama yan. Bago ka makarating na mabuhay ng katulad ni Jesus, ano muna ang dapat mong gawin? Siyempre, Iyon, sakto. Yan ang kinakailangan natin gawin. Kaya ang life in the Holy Spirit is always a joyful life of repentance. It's a continuing joyful life of repentance. Pagbabago ng pagbabago. dali, man. Diyan na yung ano ko. Tama. Oh. Excuse muna ako Palagi kasi sabi nga nila conversion is a process. Hindi yan one time. Proseso yan. Journey po yan Hanggang sa kamatayan natin may pagbabago dapat.
Correct. Yan ang maturity. Maturity is a journey. Tama. Yun yung transformation. Yun. Yung transformation, nag-umpisa yun sa repentance, di ba? Yun ang pinto. Can we reach perfection here on earth? Yes. Oh, perfection of faith. Perfect na yung ating faith, kaya nga lang hindi pa perfect yung ating katawan. Na ano pa rin, sinful flesh pa rin ang meron tayo, kaya nararamdaman natin yung battle. Pero pag Sabi- namatay tayo at binigyan tayo ng panibagong buhay, ayan na. Ano na rin, yung ating flesh, hindi na kagaya ng sinful flesh, kung hindi, huli na. Kaya kayang-kaya na natin perfectly isabuhay ang mga bagay na yan. Pero sa ngayon, na nandiyan tayo, yun ngayon ang nagpapatotoo doon, yung ating pakikipag-battle doon sa sarili nating kahinaan. Hindi ibig sabihin nun na hindi tayo madadapa. Dadapa tayo kasi kahinaan nga eh. Pero the moment na nadadapa tayo, it is an indicator na, oh, yan, anak, isang bagay na, kailangan pagsikapan mo yan. O mag-concentrate ka ng gusto niya. Tulungan kitang ma-overcome mo yan. Sinasabi ng Panginoon. Nahayaan niyang lumabas yung ating kahinaan para mabigyan natin ng pansin, mabigyan natin ng time and effort para ma-overcome. Brother Butch, Go! ano po yung responsibility natin para ma-eduktong na rin natin yung thought reading na yan? Yung Asan Wala na akong tayo? Tagalog, meron ako sa English eh. Sana po Dito sa tayo. Tagalog, meron ako Tagalog. Diyos na kapiling ng bayan ay Salmo, masayang kung anong papurihan. Kung ano ang responsibility ng salmo. Diyos Yun na nga. kapiling ng bayan ay masayang papurihan. yun ang diyan natin hahanapin yung ating hidla. Oh, gumawa na kayo. Gawa na tayo ng Gawa ka na, Brother Christian. Diyos Kuya na kapil. Boss! Pipin mo! Stand Wait by. po, standby Tagal naman. Kanina pa kami. Ay, Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ayan, kasi may masaya papurihan Espiritu ng may kapal nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Ayun, Espiritu. so ang tema po natin sa linggo, no, is rejoice, di ba? Rejoice. Magalak. Kaya Masayang papurihan. Ano ibig sabihin nun? Bakit ka magre-rejoice? Pipilitin mong maging masaya ang sarili mo? Oh, bakit daw? Ganito, Bakit kaya masaya? tayo pinagre-rejoice kasi ang Diyos, siya ang nangangako na bibigyan niya tayo ng kapangyarihan ma-overcome yung ating kahinaan kung gusto natin. Yes. Kaya nga po dito sa huling talata sa Pilipos, di ba? At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sakto! Sakto Bullseye. dun. Bullseye. Pwede ba, Han? Sakto lang. Maganda at galak sa pagdating ng Panginoon, puso buksan. Ayun, ang galing. Galing talaga ni Kuya Charles. Anong sabi? Nawala eh. Maghanda at magalak sa pagdating ng Panginoon. Puso'y buksan para sa ating kapwa-tao. Ayun. Pwede. Pero alam mo, may tanong ako Dumating na ba Hugot na? Panginoon tayo? O hugot yan dumating na ba ang Panginoon? Ito na ba? Dumating na ba ang Panginoon? Kanya-kanya, nasa kanya-kanyang experience. Ako, personally, May pahabol pa. tao lang tayo, tao. Hindi naman tayo Ay, perfecto. pahabol po.
Pero yan ang araw-araw na sinisigurado ko sa sarili ko na hindi mawawala sa isip ko at unang-una yan dapat na naiintindihan ko para magawa ko ng buong araw hanggang sa matulog ako. Buhay ko ngayon is another chance to live life in the Lord. Life in the Holy Spirit. Lang yun. Araw-araw yun. Pinapaalala ko sa sarili ko, pagkakataon ito to live life in the Holy Spirit. Minsan may mga gising tayo na yung walang ka sa hulog. Di ba? O, nauna yung kalaban eh. Bago ka pa magising, naunahan ka. So, teka muna, bakit ganito ito? Battle ang gusto mo. O sige, battle. Kung araw na battle to. Hindi mo maiwasan yan eh. So correct. Meron Kasi- namang mga pagkakataon na ayos na ayos ang gising mo. Ayos na ayos ang buong araw mo. Pero may pagkakataon na hindi ayos. Ibig sabihin nun, laban. Pakpakan niya kasi yung demonyo pinaghandaan ka talaga eh. Kaya ganun ang pakiramdam mo. Una yan titirahin sa yung pride mo. Di ba, Brother John? Yan, yung pride mo. Eh, lahat Nandiyan naman tayo tayo nalaglag meron yan eh. Yan, dahil lahat tayo meron yan. Lahat tayo may pride. So, sasaktan ka niya. Para sa akin, yung pride, yung self-will eh, yung personal will mo eh. Yung halimbawa, pagising mo ngayong araw, gusto ko, ganito gagawin ko kasi masaya ako dito, ganito, ganito. Tapos mag-fail ngayon lahat yun. Lahat ng gusto mo. Baliktad ngayon ang nararamdaman mo. Ano Kasi ngayon, sisisihin may mo? mga nag-influensya ng nangyayari. Kaya nga, dapat doon aware tayo na may tagi, may kalabang ka talaga. Nandiyan talaga yan. So, we will take every opportunity na kapag ka inaalaw ng God na matalo natin yung ating kahinaan sa sarili, talo natin. Talunin natin. That's the only way we grow. Okay. Okay na ba yung hibla? Yan na ang gagamitin? Yung hibla, dagdagan pa. Hindi, Ay, magagandang hindi. Hamon pala. pag-iplay Hamon na naman lang to eh. sa hamon. Yung Okay hamon. na yung hibla? Okay na, Lagay okay ko na. Oh. Sure kayo ah. Bibla lang dyan. Do not forget, live life in the Holy Spirit. Lagi yan, araw-araw yan. Ngayon pa yan. Hindi ibig sabihin na laging masarap ang pakiramdam mo. Kasi ang Espiritu Santo, gusto kanyang i-develop to perfection. So pagka hindi ka pa perfect, hihinay-hinayin ka niya. Pero pagka may pagkakataon na kinakailangan ka ng mag-move forward para mag-grow ka sa perfection, hahayaan ka niyang matupso doon. Pero hindi ka niya hindi ka niya bibitawan. Laban yan. Sip by sip yan. Hanggang, Step by step. step by step. Gawin mo yung sarili mo. Para di ka ma-overwhelm. Ano yung, may tanong ka kanina eh, dumating na ba si ang Diyos sa sabi mo? Tama ba yun? Question? Akin ang hugot ko, yan nga po, ganyan nga po. Ano ang babaguhin ko upang mapaghandaan ang pagdating ng Diyos sa puso ko? Yun. Ganda naman ng hugot na yun. Oh. Sakto yan. Unang-una na nga po dyan, yung pagsisisi, di ba? Siguro after ko, yung unang ko, sa aking sarili. Yan. Correct. Kasi po ang ating naririnig ng mga paliwanag ng mga kaparian, tatlo daw yung hinihintay natin. Yung unang pagdating niya, nung Christmas, di ba, dumating na nga. Okay. Pangalawang pagdating. Ang ikatlo daw po, yung pagdating niya sa puso natin. Personal ano yon? Personal conversion. Yes. Dahil nga hindi natin alam kung kailan darating, abutin na ng kamatayan natin, pero habang buhay tayo, kailangan dumating na siya sa puso natin. Naman. Valentine's na Valentine's. Ano ang hamon? Ngayon, yung hamon. Yan yung tinatanong, ano yung
Ano ngayon yung sinasabi ni Brother John? Anong gagawin ngayon natin? Ano yung hamon sa buhay natin Ano yung ngayon? ikagalak mo? Oo, anong gagawin ngayon natin? Ako, Sa buong linggong ito. ako, ganito. Ako, personal ko lang ito. Na Personal. ako, Akin lang ito. Ewan ko kung makakatulong sa inyo na gumawa rin kayo ng sarili nyo. Kasi tayo, bawat isa sa atin, iba-iba talaga tayo ng eksaktong struggle na pinaglalabanan. Generally speaking, Okay. pare-pareho ng temptasyon, pero generally speaking 'yon. Pero pag nilagay mo sa katotohanan ng personal 'yon, magkakaiba tayo. Kahit na halimbawa generally speaking, magkakaiba 'yan kasi magkakaiba yung personality natin, yung kakayanan natin. Oo, Ayun iba na. yung edad natin, magkaiba. Oo, magkakaiba 'yan eh. So, doon mo ngayon titignan yung sarili mo kung malakas ka ba doon o mahina ka doon, yun ang aayusin mo ngayon sa araw na yun. Hingi ka ng tulong sa Diyos, yun ang sentro yun ang life in the Holy Spirit mo. Kasi pag sinabing wala namang ibang tutulong sa atin para tayo matransform in Christ likeness, but the Holy Spirit Wala namang ibang panggagalingan niya. Kaya napaka-importante na lagi tayong aware sa ating life in the Holy Spirit. Very personal yan, yung buhay na yan. So, mapinpoint mo yung kahinaan mo dapat. Oo, tapos usapin mo ang Espiritu Santo dyan. Lord, ano mo gagawin ko rito? Kasi ganito. Hindi ko naman talaga matalo-talo. Ano ba gagawin ko? Turuan mo naman ako. Enlighten mo naman ako sa mga bagay-bagay na to. Ano ba ang basic muna, halimbawa na isang virtue na wala ako noon. Kumbaga sa isang tornilyo lang yun. Pero kahit na meron ako, dahil wala isang tornilyo niyo, kakalakalampag yung jeep ko. Yung makina ko. Kakalakalampag. Dahil malumag yung isang tornilyo. Saan ba ako dito na hahanapin mo talaga yun. At tapos pag nakita mo yun, hindi pala malaking kasalanan yun. Maliit lang. Yung maliliit na yun, uumpisahan mo ngayon doon. Madaling ma-perfect yun kasi maliit lang. Venial sin lang. Oo. O, pwede na confiteor doon. Ganun ang Confiteor. style ng demonyo. Sa venial sin ka lang niya dadalihin. Hindi Kaya ka nga na yun makalis-alis. sa akin nga po, iba ang hamon sa akin dahil iba tayo ng sitwasyon. Ako ay byudo. No? Ako ay lalaki. Kaya Aha. sa akin, minsan, Ilayo sa handmaids. nag-iisip ako ng handmade. Yun ang aking hamon sa sarili ko. Yung punto, Yun ang challenge. yung punto na alam mo na yun ang hamon mo, panalo ka na eh. Kung kailangan na lang talaga doon labanan mo. Tignan mo, kahit na halimbawa sabihin mo na hindi mo na perfect, ang importante doon, hindi ka sumusuko. Parating sa punto, perfect mo rin yan. Ayan yan, lahat tayo, ganyan tayo. Wala namang kwan. Tira na. Si St. Paul nga kinocontest niya yan I do not do what I like to do, but what I hate. Because what I am doing. Si St. Paul nga, kinoconfess niya yan Part Kaya ng nga ano tayo, yan. patuloy nating i-recognize siya na pinagsisikapan yan. Diyan papasok yung fire na Hindi, purify sa iyo, purification sa kasalanan. Doon mo na madidevelop ang humility. Tandaan nyo yun ang pinaka-susi ng lahat. Oh, humility to ask for forgiveness. To admit, Yan ang bedrock ng mga virtues is humility. the first thing, hindi to ask for forgiveness, to admit. Pagka ikaw ay mababang loob, lahat ibig sabihin, sinusurrender mo na lahat sa Diyos ang mga bagay sa buhay mo. Tapos pinagsisikapan mo na pag may pagkakataon, magawa mo, kung matalo ka man, bahala ng Diyos dyan. Tao lang tayo. Sino po naglagay ng simbang gabi? Kuya Charles. Yan po ba ay makatutulong sa ating pagbabako, yung pagsisimbang gabi? Oh, Tatagal. ano mo yan? Nobina mo yan, nobinaryo. Lamang yan ang paraan, iba. Pero kasi maraming mga Katoliko sa ibang bansa na wala silang simbang gabi. Sa Pilipinas lang yan. Meron sa Singapore Meron din Sa mga Latin America, no? sa Singapore, meron kami doon dati.
Alam ko kasi Brother Alex, malamang meron. Patago sila, meron din yan. Pilipinas nga lang ang gumagawa yata niyan eh, no? Sa Pilipinas na mahaba kasi ano yan, 9 days eh. Oh, kasi nobina yan eh. Nobe, Kuya Charles yan. Meron yan sa mga OFW. Oh, pa? meron nila yan. Kasi nga, Pilipino sila. Oo. Pilipino talaga ang masikap ng simbang gabi. Naging kultura na natin yung simbang gabi. Alam niyo ba kung paano nagsimula yung simbang gabi? Umpisa kayo. Ang panahon ng mga Kastila, yung mga katulong sa bahay, kailangan nilang hindi umabsent doon sa kanilang responsibility na magtrabaho halimbawa sabihin natin alas 7 ng umaga o alas 6 ng umaga, whatever it is. Ngayon yung mga katulong, wala silang panahon para makapagsimba. Dahil nga sa trabaho nila na pagiging katulong sa bahay, housemaid. Kaya ang ginawa ngayon ng simbahan, naglagay ngayon ng, kayong mga housemaid, ganitong oras, kayo pwedeng magsimba. Magsasakripisyo kami mga pare, gigising kami ng ganitong oras. O para ang misa hanggang alas 5. O pagdating na alas 5, tapos na ang misa, makakabalik na kayo, hindi nyo masisira yung inyong responsibilidad bilang mga katulong sa bahay. Yun ang pinagmulan. Dito lang sa Pilipinas yun. Yes. Pero hindi lang Disyembre. Oo. Depende kung ano yung ano mo. Hindi lang Fiesta. Disyembre. O anong fiesta. Okay na tayo dito. Alam mo, ang ganda ng ang ganda ng grasya sa atin ng Panginoon. Sa mga servants. Bakit Opo. maganda ang grasya? Unang-una, seryoso. Seryoso sa hindi ko sinasabing perfecto. Tayo hindi perfecto, pero seryoso sa gusto talagang maging close sa Panginoon. Maging banal. Maging follower, maging servant, seryoso. Kung meron man tayong kahinaan, problema na ng Diyos yun. Wala naman tayong kakayanan na tanggalin yung kahinaan natin. Grasya lang niya yun. Kaya ang ginagawa niya, pinapalago niya muna tayo sa kaalaman. Kasi yung kaalaman, mag-create ng conviction yan eh. Pag nag-create ng conviction yan, magkakaroon ka na ng takas ng loob eh. Saka yung interior disposition na i-overcome mo yan. Plus yung knowledge na nangyayari dito pag nag-aaral tayo, alam natin ang gagawin natin. So yan. Swerte tayo kasi Bible. Yun na. Nagtaas na. Gusto ko yung mga dapat talaga during Advent makapangumpis para pagdating ng Pasko, walang-wala tayong konsensya, di ba? Sige. Maghanap tayo ng confession. Pare. Maghanap tayo ng pare. Masarap. Buhay pa si Father, ano ito? Yung matanda natin. Orly? Orly, Matay na. Hindi mo alam. Namatay na di ba? Hindi, alam ko nga namatay na Sinisigurado ko lang yung pagkakaalam ko. Kanina tayo magkukumpisa na nakaintindi sa atin. Si Father Arlo, gusto niyo pilahan natin. Bro, sino kapalit ng director natin? Spirit advisor. Wala pa tayong spiritual advisor. Ang alam ko si Brother Jojo ba yan? Na Brother Jerome? Hindi ko alam. Brother Jojo. 1, 2, 3. Okay. Okay na yan? Okay na yan. Sanyeng, saluduhan lang Kahit kita. isa lang. Mahusay ito no? Saluduhan lang kita. Nag-ano siya talaga, nag-aaral siya talaga, bro. Okay to. Sige, natin. Hindi, magka-closing prayer Closing pa prayer muna pa. tayo. Sige. Meron pa ba tayong sa Thursday? Kasi simbang gabi na. Tuloy pa rin ba? Anong day yun? 22? Simbang gabi na next week. Oo. Ay, hindi pala. Hindi ako pwede dahil 8 o'clock yung aking service. So next year na tayo. 19. Pwede ba next year na? Ayun. Eh. Yung santo. Request ng tanto.
Next year na. Oh, closing Hello, prayer. see you next year. See you next year. Brother Sino Tinging. po si Prayer? Brother Tinging. Ako po ang closing prayer ba? Ako po ba? Ako po ba? Yes. Ayong naka-assign. Muli tayong humarap sa presensya ng Panginoon dahil napakabuti po niya na gabing ito tayo tunay na ginabayan niya at nag-aalab naman ang ating mga puso dahil sa presensya ng Espiritong nananahan sa ating buhay. Kaya marapat lang na tayo magpasalamat at tayo ginawa niyang templo ng kanyang Espiritu na siya magiging gabay natin sa tuwing tayo ay nagkakatipon-tipon upang nilangin natin ang salita ng Diyos para sa pagsimba natin sa linggong darating sa ika-3 linggo ng Advento ay malinaw nating tatanggapin ang mensahe ng Diyos na siya naman ang magbibigay sa atin ng kapayapaan ng ating puso. The Word of God is our hope. Sa salita lamang ng Diyos, diyan tayo magkakaroon ng buhay na matuwid at ng kalugod-lugod sa Diyos. Kaya marapat lang tayong magpasalamat, lalong-lalo na sa gabing ito, na binibigyan tayo ng ating isa pang kapatid, lalo na si Kuya June de Vera, nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang lalo nating palalimin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-unawa ng salita ng Diyos. Maraming salamat o Diyos sa gabing ito. Kami po'y galak na galak sapagkat muli na naman nabahagi lang kami ng iyong pagmamahal upang kami ay magpatuloy sa aming paglalakbay patungo sa kalangitan. At sa Paskong darating naway magkaroon kami ng mabuting puso para sa aming mga kapwa, makapagpatawad at makapagsisi naman sa aming mga kakulangan sa ito. Ito po ay dinadalangin namin sa pangalan po ng anak mong si Jesus at sa tulong ng Inang Maria na aming pinagdiriwang ang kapistahan ni Mariang Guadalupe. Lady of Guadalupe na napakabuti po nang nangyari sa Mexico nang siya ay ipahayag niya ang presensya kay Juan. Diego. Muli, O Jesus, kami po ay nagluluwalhati sa iyo at sama-sama po nating usagin ang dasal na napupuno po ng lahat na ng panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. kaya Yesu Cristo. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang kayan, Papa sa amin ang ang kariyan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa lahat ng aming mga sala para ng pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. 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 Luwalhati sa iyo, Ama, Anak, at Espiritu Santo, Parang unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. magandang gabi po mga kapatid. Merry Christmas. Father, Son, Holy Spirit. Merry Christmas. Merry Christmas, See you brothers. next year na.